Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa isang checkpoint sa Sarangani Province sa Mindanao, na-rescue 25 na hornbill o kalaw na balak daw sanang ibenta. Kumusta kaya ang lagay ng mga ito? Ito ang tatlong maletang nasabat kamakailan sa isang checkpoint sa bayan ng Maasim sa Sarangani. Ang laman nito, hindi anumang gamit kundi 25 wild birds na may malalaking tuka, mga hornbill. Nung gina-check natin yung sasakyan niya, nagkataon na yung duty natin, may narinig siyang parang tinig ng ibon. Nang silipin niya, nakita yung malita, parang yung lagay ng mga ibon. Yung hanapan natin ng documents, wala siyang mapakita. So yun, gitlag na natin. So automatic ihuli po natin. Ang mga na-rescue ng mga kalaw agad daw tinurn over sa DNR at nasa pangangalaga na ngayon ng Regional Wildlife Rescue Center sa Lutayan, Sultan Kudarat. 6 sa mga hornbill, Mindanao Red-headed hornbills. 19 naman sa mga ito ay Southern Rufous hornbills. Pero dahil daw sa stress sa biyahe, 6 sa mga ito, binawian na ng buhay. Hinala ng mga otoridad, captive bred daw ang mga ito at posibleng binibenta raw sana ang mga ibon para gawing alaga. Kung bakit sila napopoach is because maganda sila and merong demand para gawin silang exotic pets. In some cultures, beak nila is ginagawang luxury ornamental item. Bagay na labag sa batas. RA 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Dahil endangered species, imprisonment of at least 6 years and 1 day to 12 years with a fines of 100,000, range to 100,000 to 1 million. Ang ating kapuluan, tahanan ng 11 species ng hornbill. Endemic ang mga ito. Ibig sabihin, tanging sa Pilipinas lamang natin sila makikita. Ang mga kalaw, binansag ang mga Clock of the Mountains dahil sa kanilang malakas at regular na pag-ugong tuwing umaga at hapon. Mga hardinero din daw sila ng kagubatan. Tumutulong kasi sila sa pagkalat ng mga buto sa gubat sa tuwing sila'y kumakain ng prutas. Monogamos din sila. Loyal sila sa kanilang mga partner. Ang nakakalungkot lang na balita dahil sa patuloy na pagkasira ng kanilang habitat at iligal na panguhuli sa mga ito. Maraming species sa mga kalaw ang nanganganib ng maubos. Gaya ng Sulu hornbill at Rufous hornbill. Pero may ideya ba kayo kung bakit napakalaki ng tuka ng mga kalaw o hornbill? Kuya Kim, ano na? Ito ang Buceros hydrocorax o Northern Rufous hornbill. Ang pinakamalaking hornbill sa ating bansa. Isa sa agad na mapapansin sa mga ibong ito ang napakalaki nilang mga tuka o beak. Ito ang ginagamit nila para madali nilang maabot ang mga prutas sa dulo ng mga sanga na hindi kayang abutin ng kanilang katawan. Ginagamit din ito ng mga lalaking kalaw para manligaw. Sa maraming species naman, ang mas malaki o mas makulay na tuka ay mas nakakaakit daw sa mga babaeng hornbill. Ang kanilang malalaking beak ang saring proteksyon para po sa kanila. Panakot nila ito sa mga predator. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim, at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang grupo sa Isabela, kamunti ka ng tamaan ng kidlat. At ang tumamang kidlat na videohan pa raw nila. Hindi raw napigilan ang sama ng panahon sa Quezon, Isabela. Ang bonding ng grupo ni na James. Lakas loob pa rin kasi silang tumambay sa bukid. Kumikidlat at kumukulog na doon. Nung kumikidlat na po, sabi ng pinsan ko, mag-video ka para matsambahan natin yung kidlat, sabi po ng pinsan ko. Tapos ako naman po, nag-video naman po ako. At tila narinig sila ng langit. Ito kasi ang sunod din ng na-record. Isang kidlat na tumama ilang metro lang ang layo mula kina James. Ang lakas nito, umabot daw sa kinatatayuan ng grupo. May tumama pala sa kamay ko. Parang grounded, nabitawan ko yung phone ko tapos pinurot ko agad, tapos tumakbo. Di ko na malayan na-off ko pala yung phone ko kaya natigil yung video. Ang hindi na raw nakunan sa video ay kung paano sila nagpulasan. Nagulat po tsaka natakot. Sa kabila nito, lakas loob pa rin daw binalikan ang lugar kung saan tumama ang kidlat. Tumama po yung malakas sa puno ng saging tapos yung lupa nabungkal din po. Ayon sa Pag-asa, ang tawag sa kidlat na video ni James
fork lightning. At kahit daw ilang metro ang layo nila kung saan tumama ang kidlat, lubha daw itong delikado. Possible na magkaroon sila ng electric shock. Mayroon kasi tinatawag na ground current. Yung paggapang ng kuryente kung saan dumapo una yung kidlat at pakalat doon sa mga areas na dinapuan nito. Yung naramdaman nila ay maaaring ground current. Pero posible nga ba na ang pagtama ng kidlat ay dahil daw sa hawak na cellphone ni James? Maaaring naging multiplier yung hawak nilang devices. Yung ulap natin, nagsiseparate yung positive at negative charge. Yung positive charge nasa ulap, nasa tuktok. Yung negative charge na nasa ilalim ng ulap, mag-a-attract yan ng positive charge sa ground. At isa raw sa maaaring source ng positive charge ay mga gamit na gawa sa metal o bakal. Ano ba dapat gawin para maiwasang mangyari ito? Kuya Kim, ano na? Kapag kumikidlat, mahalagang mag-ingat. Ang tama kasi ng kidlat ay maaaring makapaminsala o di kaya ay makamatay. Kaya kapag kumikidlat, iwasan ang mga open area gaya ng bukid, beach o kalsada. Huwag din magkubli sa ilalim ng puno. Sa halip, pumasok agad sa loob ng bahay o gusali. Lumayo sa mga bintana at pinto. Iwasan din ang paghawak sa mga metal o kable. At i-unplug din mula sa power sources ang mga gamit kung maaari. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Daan-daang mga hiker na hangad sanang marating ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo na stranded sa Mount Everest. Kumusta kaya ang lagay nila lalo't napakalamig pa naman doon? Sino ba naman ang hindi manlalamig sa takot na sinapit ng mga hikers na to? Sa kalagitnaan kasi ng kanilang hike para maakyat ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa ating planeta, ang Mount Everest sa Nepal. Biglang nagka-blizzard o yung napakalakas na pag-ulan ng niebe. Dahil dito, sila'y na-stranded. Ang niebe pa naman, katuhod na lalim. Ang mga kinauukulan agad na nagsagawa ng rescue operation. At matapos ang ilang araw, ligtas na nakababa ang halos 600 trekkers. Pero bakit nga ba lubhang delikado ang maipit sa isang blizzard o snowstorm? Kuya Kim, ano na? Dahil sila exposed sa malamig na klima at hangin, pati na sa ulan at snow. Mga mountaineers ang isa sa pinaka-at risk sa hypothermia. Ang hypothermia ay ang pagbagsak ng temperatura ng ating katawan. 37 degrees Celsius ang regular body temperature. Kapag bumagsak ito below 35 degrees Celsius, isa na itong medical emergency. At alam niyo ba na kahit hindi nagyayelo, pwede pa rin magka-hypothermia kahit nasa 15 degrees Celsius lang ang panahon. Kapag basa ang katawan at may malakas na hangin, posible pa rin to. Sakali mang makaranas ng hypothermia, ano ba ang dapat gawin? Kapag may hypothermia, kailangan kumilos agad. Ilayo ang biktima o pasyente sa malamig na kapaligiran. Kapag nasa bundok o outdoors, hanapan ng shelter gaya ng tent, trapal o anumang pananggalang sa hangin at ulan. Alisin ang basang damit at palitan to ng tuyong damit o di kaya'y balutin sa kumot. Para mainitan ang katawan, pwedeng maglagay ng mainit na bote o warm packs na nakabalot sa tuwalya sa kilikili, singit at leg. At kung conscious naman ang biktima, painumin o pahigupin ng warm sugar water o mainit na sabaw o tubig. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang rare dinosaur fossil ang nadiskubre daw ng mga eksperto sa Argentina. Ano kaya ang may kukwento nito sa naging buhay ng mga dating naghari sa ating mundo? Milyong-milyong taon na ang nakakaraan. Ito ang mga fossil na nahukay ng mga paleontologists sa probinsya ng Rio Negro sa Argentina. Ang sauropod femur na ito na kanilang nadiskubre noong October 8. Hindi raw pangkaraniwan ang laki. Habang isang scapula o shoulder blade naman ang kanilang nakita noong October 9. Paniniwala nila mula ito sa isang dinosaur na meron daw tuka o bill na katulad ng isang bibe. Ang Bonapartenicus ultimus. Ang Bonapartenicus ultimus, isang dinosaur species na identify lang daw nitong nakaraang taon matapos madiskubre ang isang clone nito.
Ang eksaktong lugar o site kung saan nahukay ang pinaniniwalaang Bonapartenicus ultimus fossil, hindi mo na isa sa publiko para mapangalagaan ang cultural heritage nito. Umaasa mga eksperto na makakadiskubre pa sila ng iba pang fossil sa site. Malaki kasi ang maitutulong nito para mas mapag-aralan ang mga dinosaur species na nabuhay sa rehiyon 70 million years na nakakaraan gaya na lamang ng Bonapartenicus ultimus. Pero alam niyo ba kung bakit Bonapartenicus ultimus ang tawag sa naturang dinosaur? Kuya Kim, ano na? Ang salitang Bonapartenicus, pinagsamang pangalan ng renowned Argentine paleontologist na si Jose F. Bonaparte at ang Latin word na unicus na ibig sabihin ay claw. Isa kasi ito sa striking features ng naturang species. Ang salitang ultimus naman ay salitang Latin para sa latest dahil isa ito sa latest o pinakabagong species ng dinosaur na kanilang na-identify. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Ang Pilipinas kabilang sa tinatawag na Pacific Ring of Fire sa palibot ng Pacific Ocean. Matatagpuan dito ang pinakamaraming aktibong bulkan at seismic activity sa daigdig. Bakit nga ba madalas maranasan ang mga pagyanig dito? Kuya Kim, ano na? Oh my God! Marami sa atin nakakamba lalo tila napapadala sa mananakas na lindol sa ating bansa. Pero ang mga pagyanig na ito, hindi na bago sa ating mga Pilipino. Pati na ilan nating mga kapitbahay sa mapa. Ang ating kapuluan kasi, kabilang sa isang rehiyon kung saan madalas na itatala ang mga lindol at pagsabog ng bulkan. Ang Pacific Ring of Fire. Kuya Kim, ano na? Ang Pacific Ring of Fire, nakilala rin bilang Circum-Pacific Belt, ay isang horseshoe region sa Pacific Ocean kung saan mataas ang volcanic at seismic activities. 75% ng mga aktibong bulkan sa mundo ay nandito. Isa rin ito sa mga lugar kung saan madalas mangyari ang mananakas na lindol. Kabilang sa mga bansang bahagi nito, ang Japan, Indonesia, New Zealand, Estados Unidos, Chile, at siyempre, Pilipinas. Pero bakit nga ba madalas lumilindol sa Pacific Ring of Fire? Ayon sa PHIVOX, ito'y dahil sa mga tectonic plates na nagbabanggaan sa ilalim ng lupa sa rehiyon na ito. Kapag nagkiskisan o nagbanggaan ng mga ito, naglalabas ng enerhiya na nagre-resulta sa lindol. Totoo na recently, mas marami tayong nadedetect at nare-record ng mga lindol. Pero ito ay more on dahil dumadami na yung ating mga seismic stations. O ito yung mga instrumento na nagde-detect. Nagiging mas modernisado na yung triggering na sinasabi natin. Nangyayari lamang yan kung ang fault na malapit ay handa ng gumalaw. May mga instances din na instead na mapagalaw, pwede rin niyang mapatagal pa yung actual na paggalaw. So basically, narelieve niya yung stress. Kaya paalala ng otoridad, laging maging handa. Alamin ang mga evacuation plans. Maghanda ng emergency kits at laging maging alerto sa mga babala ng PHIVOX. Sa panahon ng sakuna, kaalaman at kahandaan ang ating sandata. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.